Number 2, never abandon. Huwag mo iiwan. Pero ano yung hindi mo iiwan? Basahin natin ang Ikalawang Hari 18:5. Nagtiwala si Hezekiah sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Walang naging hari sa Juda na katulad niya, kahit ang mga nauna o mga sumunod pa sa kanya. Ayon sa talata ay merong 3 bagay na hindi mo dapat iiwan kung gusto mo magtagumpay. Una, never abandon your confidence in the Lord. Marahil napakaraming hindi sumang-ayon at nakipaglaban kay Hezekiah. Bakit? Kasi ayaw nating mga tao ang pagbabago. Tapos nung umupo pa siya sa trono ay napakarami din kalaban sa paligid. Pero ito yung maganda. Hindi siya humingin ng tulong sa ibang bansa gaya ng Egypt. Ang ginawa niya ay nagtiwala lang siya sa Diyos. Na-realize ko, kung gusto mo magkaroon ng impact sa ibang tao, ay kailangan mong matutong magtiwala sa Diyos. Never abandon your confidence in the Lord. Hindi mo kailangan gumawa ng kompromiso. Tandaan mo na ang laban ay sa Diyos at hindi sa iyo. Put your faith to the test. Sabi ni David kay Goliath sa 1 Samuel 17:47, malalaman ng lahat na nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Grabe, sabi ni David, patutunayan ng Diyos ngayon din na siya ang lalaban. Patutunayan ng Diyos na ang tagumpay ay nasa kamay niya. Patutunayan niya na sa tuwing nagtitiwala ka sa kanya ay siya ang lalaban para sa iyo. Kahit na ang sitwasyon ay parang malabo na o wala nang linaw sa future. Sabi ni Corrie ten Boom, always trust an unknown future to unknown God. Kaibigan, pwede mong ipagkatiwala ang iyong future sa Diyos dahil siya ay mabuti. Naalala ko, ang mga agila ay palaging ginugulo ng mga uwak. Pero sa halip na patulan nila yung mga uwak, lilipad lang sila ng sobrang taas na altitude. Sa taas na yon, di kaya makasurvive ng uwak. Di nila kayang sumunod. Na-realize ko na ang ganitong gawain ng agila ay magtuturo sa atin na liparan din natin ang mga challenges o bagyo ng buhay. Never abandon your confidence in God. Sabi sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Sabi sa talata, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Hindi sinabi dyan na yung mga gumagawa ng ritual o mga tao relihiyoso ay magkakaroon ng lakas. Kundi ang sabi ay kung sino ang magtitiwala sa Diyos ay siya ang lalakas. Kung sino ang mag-aantay, kung sino ang aasa, kung sino ang susunod, ay siya namang palalakasin ng Diyos. Sila ang mga taong magtatagumpay. Ang mga taong may pananampalataya sa Diyos ang mananalo sa laban ng buhay. Sila ang makakalipad sa challenges ng buhay. Ang nire-represent ng uwak ay mga problema. Pero dahil sa pananampalataya natin sa Diyos na pinapatunayan ng ating pagmamahal sa Kanya, paglilingkod at pagsunod, ay tayo ang mga agila na maliliparan natin ang problema sa buhay. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. Kung ikaw man, feeling mo parang lagi ka nalang talo sa buhay, ay magsimula ka na ngayong lumapit sa Diyos. Kung lalapit ka at kikilalanin mo siya, ay matutulungan ka niyang tanggalin ang mga distraction na yan sa iyong buhay. Pangalawa, never abandon your commitment to the Lord. Sabi sa 2 Kings 18:6, sapagkat siya'y humawak na mahigpit sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay sa pagsunod sa Kanya, kundi inangatan ang kanyang mga utos na hindi utos ng Panginoon kay Moises. Wow, ang sabi sa talata ay, humawak ng mahigpit si Hezekiah sa Diyos. Na-realize ko na mapanganib ang ginawa niyang pagwasak sa mga Diyos-Diyosan ng mga tao. At maaaring pagplanuhan siyang patayin o i-overthrow ng mga tao dahil sa ginawa niya. At hindi lang yun, mapanganib din ng iba't ibang bayan na gustong sumakop din sa kanila. Pero hindi siya nagpatinan. Humawak siya ng mahigpit sa Diyos. Na-realize ko, hindi naman malakas si Hezekiah, pero lumakas siya at tumatag dahil humawak siya ng mahigpit sa malakas na Diyos. Yung kinapitan niya ay matibay, kaya siya naging matibay. Committed si Hezekiah sa malakas na Diyos, kaya naging malakas din siya. Kaibigan, nanghihina ka ba? May time ba na gusto mo nang sumuko? Kaibigan, huwag ka bibitaw.
kumapit ka na mahigpit sa Diyos at ikaw ay titibay, mas lalo mong i-commit ang sarili mo sa Kanya. Kaibigan, kung haharap ka sa pagsubok at bagyo ng buhay, humawa ka na mahigpit sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya, mas lalo mo siyang kausapin sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Biblia araw-araw. Narealize ko kung nagtampo si Hezekiah sa Diyos o nagreklamo at lumayo, ay sigurado dinurog na siya ng mga kalaban. Maraming tao ang pinadapa ng problema at nawalan na ng pag-asa sa buhay. Kaibigan, kapit ka lang sa Diyos ng mahigpit. Hindi ka kakapit ng one time lang, kundi gagawin mo ito araw-araw na walang tigil. Kaya may problema o wala, gagawin mo ito. Kaya sabi sa Bible, si Hezekiah, walang katulad na hari. Kahit kay David at Solomon ay mas higit siya. Ibig sabihin, consistent siya sa pagkapit sa Diyos. Kaya tingnan mo ang bilin ng Diyos kay Joshua patungkol sa paghawak sa Kanya. Sabi sa Joshua 23:8, kundi humawak kayo sa Panginoon ninyong Diyos na gaya ng inyong ginawa hanggang sa araw na ito. Wow! Ang sabi ng Diyos ay kapit lang sila sa Diyos at huwag bibitaw. Huwag hahawak sa ibang Diyos-Diyosan o sasamba o magtitiwala. Sabi ng Diyos ay gaya ng inyong ginawa noong una hanggang sa araw na ito, humawak kayo sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang paghawak o pagkapit sa Diyos ay hindi lang pag may problema ka. Tapos pag naayos na ang buhay, naku, nakabitaw ka na kay Lord. Hindi hahawak ka sa Diyos na tuloy-tuloy walang katapusan gaya ni Hezekiah na patuloy na nagpapalago ng relasyon niya sa Diyos. Ibigan, nakakapit ka ba sa Panginoong Yesus? Gaano ka kasabik na makausap at makapiling mo siya araw-araw? Alam mo ba na mahal ka ng Panginoong Yesus? Yung desire ng puso niya para sa mga anak ng Diyos ay sobrang lakas. Bumaba siya mula sa langit para bayaran ang kasalanan natin upang tayo ay malinis. At balang araw, babalik siya sa atin bilang kanyang bride. Kaya tingnan mo itong prayer niya sa Diyos Ama para sa ating lahat. Sabi niya sa John 17:24, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Grabe, mahal na mahal ka ng Panginoon at gustong-gusto ka niyang makasama. At ito yung maganda dahil hindi ka lang niya sa langit gusto makasama. Kung hindi, ngayon pa lang sa araw-araw, gusto ka na niyang makasama at makausap. Kaibigan, gaano kahalaga sa iyo ang relasyon mo sa Panginoong Yesus? Kaibigan, never abandon your commitment to the Lord Jesus. Pangatlo, never abandon your obedience to the Lord. Sabi sa Ikalawang Hari 18:6, siya'y hindi humiwalay sa pagsunod sa Kanya, kundi iningatan ng Kanyang mga utos na inuutos ng Panginoon kay Moises. Ang sabi sa talata ay, hindi tumigil si Hezekiah sa pagsunod sa Diyos. Hindi siya napagod, hindi siya nagsawa, at sa kabaliktaran ay iningatan niya ang mga utos ng Diyos. Ang ibig sabihin ng iningatan sa Hebrew ay shamar. Nang ibig sabihin ay to guard or protect, attend to, observe, preserve, regard, reserve. Ang ibig sabihin ay binabakuran niya ang utos ng Diyos. Binabantayan niya ito sa buhay niya. Kung ito ba ay nasusunod niya o hindi. Walang pwedeng kumuha nito sa kanya. Hindi siya papayag. Hindi niya papayagan ng kahit anong excuse para hindi niya namnamin at kainin at sundin ang salita ng Diyos. Ibigan, tinitingnan mo ba ang mga commands ng Diyos sa iyo bilang isang bagay na dapat ingatan, huwag sayangin, pagyamanin at sundin? Kaibigan, kung gusto mo magtagumpay ay ingatan mo at sundin ang salita ng Diyos. Huwag ka bibitaw, kundi araw-araw ay pagbubulay-bulayan mo ang kanyang salita upang masunod mo ito at ikaw ay magtatagumpay. Sabi sa Joshua 1:8, aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging hawain ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Kaibigan, nais ng Diyos na paginhawahin ang iyong lakad at magtamo ka ng tagumpay. Kaya simulan mo basahin at pagbulay-bulayan at sundin
ang kanyang salita. Sabi ni Charles Spurgeon, when your will is God's will, you will have your will. Kaibigan, never abandon your obedience to the Lord. Sundin mo ang kalooban niya at siya ang magbibigay sa iyo ng tamang kalooban na ipaparanas naman niya sa iyo. May isang lalaki na gustong-gustong bilhin ng isang bahay na binenta ng $2,000. Kaya lang ay mahirap lang siya at talagang wala siyang pambili. Kaya yung may-ari ng bahay ay sa bandang huli, binenta na rin sa kanya ang bahay ng alahati lang ang presyo. Pero may kondisyon. Mag-iiwan siya ng isang pako sa may pinto sa harap ng bahay. At ito ay pagmamay-ari niya pa din. At hindi pwedeng tanggalin. So, nabili naman ng bahay. Kaya lang, makalipas ang maraming taon, bumalik ang may-ari at gusto niya bilhin ulit ang bahay. Kaya lang, hindi pumayag ang nakabili ng bahay. Alam mo ginawa nung dating may-ari? May nakita siyang patay na aso sa daan at ito ay sinabit niya sa pako na pagmamay-ari niya. Walang nagawa ang pakong may-ari ng bahay at hindi nagtagal, hindi na matirahan ng bahay dahil sa sobrang baho. Kaya ang ginawa niya ay binenta niya ulit sa dating may-ari ang bahay. Na-realize ko na kapag nag-iwan ka ng maliit na compromise ng kasalanan sa buhay mo, hinayaan mo ang dyablo na magkaroon ng pakop sa puso mo. Hindi ka totally nag-commit sa Diyos 100%. Ay babalik ang dyablo at maglalagay siya ng basura sa iyong isip at puso na magiging dahilan para hindi makapaghari ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Mabibigo ka na tuparin ang purpose niya sa buhay mo. Kaibigan, ano ang pako ng dyablo na iniingatan mo sa iyong buhay? Anong isang bagay na yan na hindi mo ma-give up para sa Diyos? Kaibigan, yan ang magiging dahilan ng pagbagsak mo balaan. Kaya never abandon your commitment to the Lord.